Pero kung may tanong kayo sa batas, agad niyang sasagutin yan. Narito na ang ating kapuso sa batas, Attorney Gabby Concepcion. Good morning, Attorney. Happy Friday. Magandang umaga din sa one and only na Maris. Ito talagang si Anja, oh. Naku po, lahat na nabibili na online, pati raw sanggol. Pwede na rin i-mine. Isang kubadron na nga ang nahuli dahil umano sa pagbebenta ng sanggol online na worth 25,000 pesos. Depensa ng suspect, wala raw siyang intensyon ibenta ito at naghahanap lang daw siya ng mag-aampon. Kaya nga daw siya nag-post sa Facebook. Ano ba ang sinasabi ng batas sa mga ganitong bentahan? Ask me, ask Attorney Gabby. Attorney, pati sanggol for sale na rin online. Hindi po dapat nasasala rin ng online platform ang ganitong mga illegal transactions na nakabuyangyang lang online. Ano pong sabi ng batas tungkol dito? Naku po, di ba? While it would seem na parang hulog ng langit at napakadaling solusyon sa mga childless couple ang bumili ng baby online, wag po. Ito ay bawal na bawal sa ilalim ng batas at ito nga ay tinatawag na child trafficking. At dahil nga ang biktima ay isang bata or kung ang nagbebenta mismo ay ang mga magulang nito, ito ay nagiging qualified child trafficking at ang fine at kulong para sa qualified child trafficking ay life imprisonment na at ang fine hindi bababa sa 2 million pesos hanggang 5 milyong piso. Napakalaki, di po ba? At dyan sa online platform na yan, actually ang alam ko matagal nang rene-request sa mga online platform na yan na tanggalin. Pero parang hanggang ngayon, wala pa rin nangyayari. So tingnan natin ang mga susunod na kabanata. Attorney, depensa ng suspect, ipapaampon niya lang daw ang bata. Pwede po bang basta-basta mag-post o mag-alok sa publiko ng bata na ipaaampon? Siyempre po hindi, child trafficking nga po yan. Kung tunay na gustong ipaampon ng bata, ang pinakamagaling ay magpunta sa DSWD o sa isang licensed child caring facility at tutulungan kayo ng tamang paraan ng pag-aampon sa isang bata. Dahil sa relatively na bagong batas natin, Republic Act 11642, ang mga pag-aampon ngayon ay administrative process na lang. Hindi na kailangan pa na pagdaanan sa korte ang medyo mahaba at mahal na proseso ng pag-ampon. Not anymore, magpunta lang sa Regional Alternative Child Care Office o ang RACO ng National Authority on Child Care sa inyong region at papayuhan at tutulungan kayo kung paano magpaampon ng isang bata. So mas mabilis na ang proseso at ito nga ay in the best interest of the child para masigurado natin na mapupunta sila sa isang magandang tahanan at mababait at mapagmahal na magulang. At pag may nag-abot ng bata sa inyo at parang binibenta, syempre, tumanggi agad. Nako, kasama kayo dyan sa isang criminal case for child trafficking. Tumanggi kayo, pero of course, kailangan yung siguraduhin na aalagaan ng mabuti ang bata. Pero kung iniwan na talaga ang bata sa inyo, dalhin ka agad sa DSWD o sa isang child caring agency para iabot ang bata. In any case, ang isa pang mapapayo natin, i-report at ipa-blotter agad. Bakit kamo? Para lang nakalagay officially na may nahanap o may nag-iwan ng bata sa inyo. For example, later on kasi baka kayo pa ang baliktarin at sabihin na kayo ang nag-kidnap ng bata na hindi naman inyo. Mahirap na, di ba? Baka kayo pa ang magkaroon ng problema. And last but not least, ang dami pong batang naghahanap ng mag-aalaga sa kanila. Kung may pagkakataon kayo, kung ayaw nyo mag-ampon ng bata, you may volunteer as foster parents. Para yung bata hindi naman lalaki sa isang ampunan. It's always best for a child to grow up in a loving home. Pero mga foster parents, i-assess din sila bago bigyan ng isang bata. Sa mga usaping batas, bibigyan nating linaw po dyan dito para sa kapayapaan ng pag-iisip, huwag magdalawang isip. Ask me, ask Attorney Gabby.